Ang dami pong nag-agree dito sa sinasabi ni Senator Robin Padilla. Ito ba yung senador na pinagtatawanan ng iba? Kung saan iniisip niya kung ano ang nararapat para sa ikakabuti ng taong bayan? Ito po sa sinasabi po niyang oras na para sa federalismo. Nako, eto panahon na. Dahil sa dumadami ng korupsyon ngayon, dahil sa nakikita po natin dito sa Cebu na kung saan ay ang lakas po ng bagyo po dyan at nakikita po natin yung napinsala, ay eto yung solusyon dapat. Para naman yung budget, kung hindi yung kung saan napunta, nalaman na lang natin sa uli, andun sa mga buhaya. Dito po sa balita, Senador Robin Padilla, ang sabi niya, oras na para sa federalismo. Matapos makita ang nakapanlulumong kalagayan ng mga taga-Talisay City, Cebu sa gitna ng hagupit ni Bagyong Tino, nanawagan si Senator Robin Padilla na muling buhayin ang panawagan para sa federalismo bilang solusyon sa paulit-ulit na problema ng mga relihiyon sa mga trahedya. Ito ang pagkasabi niya, hindi na ba tayo nagsawa sa ganitong kalagayan ng ating mga kababayan? Paulit-ulit, antayin ulit ng mga Taga-Luzon sa kanilang aksyon at solusyon habang ang mga nasa Visayas at Mindanao ay nasa bingit ng kapahamakan. Oras na para sa federalismo. Lugar mo, teritoryo mo, problema mo, solusyon mo, desisyon mo, diskarte mo. Wala nang papogi, wala nang antay-antay, aksyon na kaagad. Yan talaga yung kailangan natin ngayon. Yan talaga yung dapat na baguhin sa batas ngayon. Ibang bansa, yan na rin yung ginagawa nila. Kalakip ng pahayag ni Senator Robin Padilla ang viral video na nagpapakita ng wasak na mga kababayan sa Talisay City matapos ang panalasa ng Bagyong Tino. Libo-libong pamilya ang inilikas at maraming lugar sa Cebu ang nanatiling lubog sa baha at walang kuryente. Binadikos ng senador ang matagal ng sentralisadong sistema na anyay nagdudulot ng pagkaantala sa pagtugon sa mga sakuna, sa mga reliyon. Ay baka busy pa sila sa ngayon, diba? Busy pa yung iba sa ngayon, kaya ay sa mga oras na to, ewan ko lang kung may nagre-rescue na dyan sa mga nabahaan. Sa ilalim ng federalismo, ani Padilla, magkakaroon ng agarang desisyon at sariling solusyon ang bawat rehiyon. Yan ang maganda dyan. Sa mga problemang gaya ng kalamidad at kakulangan sa infrastruktura. Binigyan din ni Padilla na hindi dapat hintayin pa ng mga taga-Visayas at taga-Mindanao ang aksyon mula sa pambansang pamahalaan tuwing may kalamidad. Paano nga kung busy nga sila? Kaya kawawa ang Visayas at Mindanao. Kung merong pondo, kapangyarihan at autonomiya ang mga relihiyon, mas mabilis makakagalaw ang mga lider sa lokalidad. Dapat lang sana suportahan po ng ibang senador yan. Diba? Sana suportahan po ng ibang senador yan. Kasi itong naisip po ni Senator Robin Padilla, dyan po natin nakikita na talagang itong senador na to ay may malasakit talaga sa taong bayan na hindi yung tsaka pa magre-rescue kung saan marami nang nabahaan. Tsaka pa magre-rescue kung saan yung baha humupa na. Diba? O nasaan sila ngayon? Tahimik pa. Sarap pa siguro ng tulog habang malakas ang ulan, diba? O sabi ni Nino Rason, mas okay ganun na batas parang Amerika. City by city lang umiikot ang pera nila. So sino sisihin alam na di, city mayor lang. Kaya dapat palitan na ang lumang saligang batas dahil walang asenso sa naunang talaga batas. Yung naisip ni Senator Robin Padilla. Ang tanong, gusto ba? Gusto ba sa mas nakakataas sa kanya? Susuportahan ba ng iba? Sabi ni Brenda Gia, I agree. Para naman hindi mananakaw ang pera, dapat federalismo, pera namin para sa amin. Pera nyo is para sa inyo. Problema nyo, solusyonan nyo. Kagaya ngayon, ninakaw lahat kasi sa isang kaban lang nilagay. Kasi sa ganyang paraan din naman, pag may nangyayaring korupsyon, mabilis lang. Mabilis lang malaman kung sino yung dapat managot dyan. Diba? Yan talaga yung magandang idea. Sabi ni Lizalde Roldan, yan ang tama, federalismo. Tapos ibaba mo rin ang age retirement sa 55 years old. Sabi ni Cramnil, ito talaga para malaman kung saang district, probinsya ang may corrupt na leader. Correct. Para din yung mga tax ng tao, makikita talaga kung saan papunta. Sa lugar nyo, kung maraming mga taxpayer dyan, may malaking negosyante dyan. Aba, siyempre, matutukan yung lugar nyo mismo kung ano yung mga dapat gawin dyan. Lalo sa flood control project. O, di ba? Sabi ni Josenet Montes, yes, ganyan dapat para mas madali rin aasenso ang bawat teritoryo. Di na kailangan ang mga buhayan na magpakitang tao pa. Mismo sariling lugar mo na obligasyon mo. Ang kagandahan po kasi dyan sa federalismo na yan, ang pwedeng mangyari dyan, bawat city, kanya-kanya ng pagandahan. Uy, doon sa kabila,
ang ganda ng ginawa nila. Mas malaki yung budget natin. Dapat hindi tayo magpapahuli dito. Eto gawin natin. O diba? Hindi basta-basta makagalaw yung mga buhaya dahil malalaman agad kung sino-sino sila. Hindi yung dadaan sa ganito, dadaan sa ganon, hanggang dumating doon sa taas, pinag-isa yung pondo. Ngayon, yung mga buhaya, ayun, busog na, naghati-hati na. O yung Visayas tsaka Mindanao, kawawa din naman gaya niyan. Lubog sa baha ang Cebu. Diba? Ang aksyon, naghihintay pa sa baka busy lang talaga. Baka busy lang talaga sila. Ganito na lang, thank you.